Mahalin tulad mo ang simbahan sa simbahang nasa ilalim ng sapa. Bagaman marumi ang sapa, ngunit sa pagdaan ng tubig sa ilalim nito, nagagawa nitong malinis hanggang sa marating nito ang imbakang tubig tabang. Dagdag pa ni Mang Carpio na kahit gaano pa kasama ang baryong kinatirikan ng simbahan, may posibilidad pa rin silang maging mabuti bago nila lisanin ang mundong tinatahanan. Habang sila ay nagkwentuhan, tulog na tulog pa rin ang dalawa. Pagsapit ng umaga, nakabalik na nga sila sa tambayan nila Nuli. Dahil tapos na ang kanilang misyon sa pagtugis sa mambabarang, nabaling naman ang kanilang atensyon sa pag-aalaga at pag-aayos ng mga bagong manok nila Nuli. Sa mga lumipas na linggo, buwan, halos wala namang nangyayaring kakaiba sa lugar nila Nuli. Pero lumipas lang ang 5 buwan, kasabay ng paglago ng mga bagong panabong nila Nuli ay ang pagpaparamdam na naman sa kanila muli ng mga nilalang na kung tawagin ay sungaw. Naging bantog kasi ang pangkat nila Nuli sa mga sabungan na mga bunggaitan sila ng mga sabungero. Magmula nang naging bantog ang kanilang pangkat, may grupo na naman na antingero sa kaliwa ang umaaligid sa kanila sa tuwing nadadapo sila sa mga sabungan. At doon nila nalaman ang pinuno ng samahan na yon. Base sa mga nalaman nila Nuli, nagngangalang Auring ang pinuno ng mga sungaw. Kaya doble ingat at pagbabantay ang kanilang ginagawa sa mga alagang manok nila Nuli. Magaman abala sila sa mga ganong gawain, ginagawa pa rin naman nila ang lahat upang malaman nila ang mga pinagmulan ng mga nilalang na ito. Magaman wala pa naman silang nararamdamang presensya ng mga ito sa kanilang bakuran, labis pa rin ang kanilang pagkabahala dahil alam nila sa kanilang mga sarili na masyadong marahas ang mga ito. Sa paglipas pa ng mga linggo, naging abala ang pangkat nila Nuli sa mga manukan at bukid na kanilang sinasaka. Binabantayan rin nila ang mga palayan kung saan yun ang pangunahing pinagkukunan nila ng pang-araw-araw. Isang araw, habang mag-isang tumungo si Nuli sa palayan na iyon, nakasilay siya ng 3 lalaking gumagapang sa dulong parte ng palayan. Dahil sa may likod siya ng parte ng palayan dumaan, kung kaya nagawa niyang masipat ang pagkukubli nitong ginagawa habang patuloy ito sa pagputol ng palay. Akala niyo nung una, magnanakaw lang ito ng palay dahil sa kahirapan, pero sa pagtagal ng kanyang pagmamasid, doon niya napagtantong hindi bigas ang pakay ng mga ito, dahil tinatapon lang nito ang bawat binhing kanyang nakukuha sa hindi malamang dahilan. Sa puntong yon, bigla namang kumunot ang noo nitong si Nuli dahil hindi niya nagustuhan ang ginawa ng mga lalaki. Maintindihan pa sana niya ito kung nagnanakaw lang ito para sa pamilya, pero hindi. Sinasayang lang nito ang mga butil ng bigas. Matapos niyang makita ang ginawa ng mga lalaki doon sa palayan, nagpasya siyang dahan-dahan itong lapitan para makausap. Kampante naman siyang hindi siya makikita nitong lumalapit, gawa ng natatago ng mga puno ang kanyang daraanan. Subalit, nang malapit na siya sa kinaroroonan ng mga lalaki, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang malalim na paghinga nito na patuloy na umaamoy sa bawat butil na kanyang nakukuha. "Mga Ginoo, anong ginagawa niyo sa mga pananim namin?"
Wika ni Nuli paglapit niya sa mga ito. Nang marinig naman ng tatlong lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman itong nagsitayuan na hindi alam ang gagawin. Pagsipat niyang magsipulasan ito para tumakbo, mabilisan naman niya itong pinigilan sa pamamagitan ng pagsindak dito. Sige, magsitakbuhan kayo. Makikita niyo ang hinahanap ninyo. Tinatanong lang naman kayo at aminin niyo ang mga pagkakamali niyo. Matapos makapagsalita ni Nuli, nakita niya ang isa sa mga ito na papungas-pungas ng mga mata na para bang malapit na itong umiiyak dahil sa takot. Ilang minuto pa ang lumipas, nilapitan nga ito ni Nuli sa pag-asang makausap niya ito ng matino. Maya-maya pa, doon na nga sila nagkatitigan ng mga lalaking yon ng malapitan, habang patuloy na hindi kumikibo. Pero yung isa, hindi na nakatiis. Kumaripas na ng takbo na siyang hinayaan lang naman ni Nuli. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagwika sa kanya ang isa sa mga lalaki ng, "Pasensya na ho kayo, Ginoo, kung nakikigapas kami dito. Malaki ho kasi ang problema namin." Wala naman hong problema kung nakikigapas kayo. Pero sana wag nyo naman sayangin. Alam nyo naman na hindi biro ang pagpapalaki niyan. Ilang buwan din itong pinaghirapan. Sa akin lang sana, makita nyo man lang ang sakripisyong aming binubuhos sa araw-araw. Mahalaga ang bawat butil ng palay. Kaya sana, wag nyo namang sayangin. Sagot naman ni Nuli. Dahil sa sinabi nito, tanging paghingi na lamang ng tawad ang nagawa ng dalawang lalaki, habang patuloy na nagmamakaawa sa kanya. Ilang sandali lang ang lumipas. Doon na nagtanong si Nuli kung bakit tinatapon ang mga palay. At doon din niya nalaman na ang tatlong iyon ay magkakapatid. Ayon sa lalaki, kaya lang naman nila tinatapon ang bawat butil na kanilang makukuha dahil meron silang hinahanap na natatanging binhi. Ayon sa lalaki, na nadukot umano ng mga aswang ang kanilang bunsong kapatid at yun lang ang kapalit na hinahangad ng mga aswang. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng mga lalaki, agad naman niyang napag-alaman ang binhing nais nitong kunin. Walang iba kundi ay ang mutya ng palay. Magaman napakahirap nitong mataglay, hindi rin ito nagpapakita sa mga ordinaryong tao na mayroong mansa ng kasamaan sa kanilang mga katawan. Labis kasi noong naniniwala si Nuli ay ang ganong uri ng mutya ay nagpakita lamang sa mga taong karapat-dapat. Kung baga, nakatadhana na talaga sa isang nilalang ang mutya na yon bago pa siya isilang sa mundong ibabaw. Manong, mukhang suntok yata sa buwan ang nais ninyong kunin sa aming palayan. Pasensya na ho, pero kahit nais nyo mang ubusin ang butil dito, hindi nyo makita ang binhing hinahanap ninyo. Pagpaliwanag ni Nuli sa lalaki. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad namang nasipat nito ang pagdududa sa kanyang pagmumukha. Maya-maya pa, sumagot naman yun sa kanya ng, "Paano nyo naman nalaman na suntok sa buwan eh? Yan nga ho ang sinabi ng dumukot sa kapatid namin. Dito sa lugar na ito, dito raw makikita ang butil na kanyang hinahanap. Iwan ko nga, Ginoo eh. Bakit dito pa hanapin ang butil na kanilang hinahanap?" Sagot naman sa kanya ng lalaki. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nga nagka-interes si Nuli
sa nilalang na gustong makakuha ng ganong mutya. Magaman hindi pa nalaman ang mga nilalang na dumukot sa kapatid nito, malakas ang kutob ni Nuli na maaring nangangalap ng mga mutya ang mga nilalang na yon. O hindi kaya nagsisinungaling lang din ang lalaki dahil ang mutya na yan malakas sa negosyo at sa mga sugal. Ilang minuto pa ang lumipas. Wala na nga siyang nagawa kundi patawarin ang dalawang lalaki sa kasalanan nitong nagawa. Sinabihan niya itong wag nang magagawi sa palayan, gawa ng paiba-iba ang nagbabantay roon na maaring ikapahamak ng kanyang buhay. Kung nagkataon kasing ang kanyang ama ang nakadakip sa lalaki, paniguradong may kalalagyan ang malilikot nitong mga kamay. Sa pag-alis nito sa kanyang kinaroroonan, nangako naman yung hindi na babalik magpakailanman. Tinatandaan naman ni Nuli ang sinabi nito para kung sakaling mahuli na naman niya itong gumagapas ng patago sa kanilang palayan, may karapatan na siya itong hulihin. Kinagabihan, habang kumakain sila Nuli, doon na nga niya na ikwento kila Manong Duming at Mang Carpio ang lalaking naghanap ng mutya sa palayan. Inilahad niya sa mga ito kung papaano inisa-isa ng lalaking yon ang bawat palay, magawa lang niyang makita ang natatanging binhi sa lugar. Nang marinig ni Manong Duming ang sinabi nito, nagtatanong ito sa kanya ukol sa rason ng lalaki kung bakit niya napilitang gawin ang mga bagay na yon. Ang sabi niya, Manong, kapalit daw sa kapatid niyang nadukot ng mga aswang. Hindi ko alam kung nagsasabi ng totoo ang lalaking yon. Baka nangangalap lang yon ng mga mutya talaga eh. Sagot naman ni Nuli kay Manong Duming. Binhi ng palay. Nakapagtataka. Ang ganun kalakas na mutya, hindi pinapayagang makuha ng sinuman na may alam dito. Singit naman ni Manong Duming. Nang marinig nila Mang Carpio ang sinabi ni Manong Duming, doon na sila maiging nag-iisip ukol sa maaring dahilan ng nilalang na nag-uutos sa lalaki. Makalipas ang mga oras, napagpasyahan nilang paigtingin ang pagbabantay sa palayan upang hindi na maulit ang mga ganong kaganapan. Sa paglipas pa ng mga araw, napagpasyahan nila Nuli at Mang Carpio na tumambay sa lugar na iyon habang mag-iinuman ng tuba. Wala naman kasi silang ibang magawa ng mga araw na iyon. Kaya isang hapon, habang nag-iinuman ng tuba ang kanilang grupo, napansin nilang merong gumagapang sa kahon sa labas ng palay na para bang hayop. Hindi nila ito gaanong nasipat dahil sa nagtataasang talahib at sa layo nito sa kanilang kinaroroonan. Sa puntong yon, agad namang tumayo sila Mang Carpio upang mapuntahan ang natatagong nilalang. Dahan-dahan lamang sila sa kanilang paglakad nang sa gayoy hindi sila mapapansin nito na lumalapit sila. Ilang minuto lang ang lumipas, bigla namang nasipat nila Nuli ang lalaking nakita niya nung mga nagdaang araw na naghanap ng mutya ng bigas. Sa pagkakataong ito, siya na lamang ang mag-isa na siyang ipinagbigay nitong sinuli ng alam kay Mang Carpio. Nang mapagtanto nila Mang Carpio na yun pa rin ang lalaking naghangad ng makuha ang mutya, napagpasyahan nilang dakpin muna ito para makausap ng masinsinan. Dahil sa ordinaryong tao ito, hindi nila yun pwedeng bigyan ng paulit-ulit na pasyensya. Gawa ng maari itong gamitin ng lalaki para paulit-ulit na gumawa ng pagkakamali.
Maya-maya pa, nang makahanap na sila ng perpektong pagkakataon para dakpin ang lalaking yon, mabilisan naman nila itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Dahil sa mabilisang pagdampot noon nila Mang Carpio, hindi na nagawang makapagpumiglas ang lalaking yon. Tinutulungan na rin sila nila Lando si Mang Carpio sa paghawak ng lalaki, nang sa gayoy madali nila itong madala sa kubo. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang ginagawa nilang pagtatanong sa lalaki kung bakit nagawa pa niyang umulit sa kanyang pagkakamali. Di ba sinabihan na kita? Bakit hindi mo pa nagawang madala? Kung kailangan mo ng bigas, magbibigay kami sa inyo. Akala mo ba uto-uto kami? Wika ni Nuli habang naglalakad papalapit sa lalaki. Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, muli na naman itong humingi ng tawad sa pagbabakasakaling magawang maabsueldo ang ginawa niyang pagkakamali. Subalit nang marinig nila Mang Carpio ang pagmamakaawa nito, nagsasabi itong huli na ang lahat para sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas habang dampot-dampot ang lalaki para makausap nila ito ng masinsinan. Halos ilang minuto rin silang nanahimik hanggang sa dumating sa puntong muli nilang narinig ang nakakarinding pagmamakaawa ng lalaki. Pakiusap ho, pauwiin niyo na ako. Hindi ko na uulitin ang mga ginagawa ko. Pangako yan, pangako. Wika ng lalaki. Pasensya na ho, Manoy. Hindi na ho obra yung pagmamakaawa mo. Ayos lang sana kung sinuli lang ang narito. Pwede mo pa yung mapakiusapan sa pangalawa mong pagkakamali. Pero malas mo lang dahil nagkataong nandito ako na ginawa mo ang pangalawang kabulstugan na ito. Sagot naman ni Mang Carpio. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nagwawala ang lalaki na para bang nasisiraan na ng bait. Nang masipat nilang magpupumiglas ito, agad naman nila itong hinawakan ng mabuti at pinaupo sa upuan ng kubo. Dahil sa ginawa nito, wala nang nagawa si Mang Carpio upang itali ito. Itinali nila ito sa upuan hanggang sa maupos na ang lakas nito kakapumiglas. Matapos itong gawin nila Mang Carpio, binigyan naman nila ng 1 oras na palugit ang lalaki para makapagbigay ng panig sa ginawa niyang kasalanan. Sa pagsapit ng 4:00 ng hapon, doon pa lamang nagkaroon ng lakas ang lalaki para tumayo ng maayos na siyang kaagad tinulungan ng pangkat nila Nuli. Makalipas ang mga oras, laking pasalamat naman nila dahil nakakausap na nila ng maayos ang magnanakaw. Ilang minuto pa ang lumipas, kusa na itong umamin sa kanila ukol sa pagnanakaw nito sa kanilang palayan. Mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Pagpasensya nyo na ang ating padalang na pag-upload dahil galing tayong nagkakasakit eh. Yun lang. Maraming salamat.